Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, voter registration muling binuksan ngayong araw. Mga opisyal ng COMELEC bumiyahe ng Kalayaan Island para pangunahan ang pagpaparehistro ng mga botante. Mga kumpanya ng langis magpapatupad ng rollback bukas. Bilang ng mga nasawi sa Masara landslide, umakyat na sa 54. Bilang ng mga nawawala, nasa 63 pa. Relief operations sa mga biktima ng landslide sa Davao de Oro nagpapatuloy. 2 aircraft ng Amerika tumutulong na sa paghahatid ng ayuda. 9 na araw na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc naging matagumpay. Chinese Coast Guard muling hinaras ang barko ng Pilipinas. At ayuda para sa mga bata sa Nepal na nagkatroma dahil sa lindol, iniapila. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 12, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling nakaranas ng pangaharas ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa mula sa mga barko ng China sa 9 na araw na pagpapatrolya sa karagatang bahagi ng Baho de Masinloc. Isinagawa ang 9 na araw na pagpapatrolya alinsunod sa kautusan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na protektahan ang mga Pilipinong mangingisda laban sa pangaharas sa kanila sa Baho de Masinloc. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Matagumpay na nagsagawa ng 9 na araw na pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard gamit ang 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanwa sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc mula noong February 1 hanggang February 9, 2024. Ito ay sa kabila ng naitalang shadowing, pagharang at dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng PCG. Sa isang social media post, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na mahigit 40 beses ang ginawang shadowing ng mga barko ng CCG sa PRP Teresa Magbanwa, kung saan ang pinakamalapit na distansya ay nasa 176 meters. 4 na beses din itong nagsagawa ng dangerous maneuver at 2 beses tumawid sa harapan ng PCG vessel. Dagdag ni Tariela, malinaw na paglabag ito sa Convention on the International Regulation on Preventing Collisions o COLREGS. Iginiit ng PCG vessel sa mga barko ng China sa pamamagitan ng radio communication ang malinaw na karapatan ng Pilipinas sa lugar alinsunod sa international law. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na si Gan Yu na ilang beses na iligal na pumasok ang barko ng Pilipinas sa teritoryo ng China. Tinuturing din nilang invalido ang radio challenge ng PCG. Sa kabuuan, tinuturing pa ring matagumpay ang isinagawang misyon ng PCG kung saan nasa 100 mangingisda sa 14 na fishing boat ang nabigyan ng food pack at grocery assistance bilang tulong sa ating mga kababayang mangingisda sa paligid ng Baho de Masinloc. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga mangingisda sa ginawang ito ng pamahalaan at sinabing ang presensya ng PCG sa lugar ay nagbibigay lakas loob para magpatuloy sa kanilang pangingisda sa Baho de Masinloc na traditional fishing ground ng mga Pilipino sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng tulong ng Philippine Coast Guard ang nasa 100 mga Pilipinong mangingisda sa may Baho de Masinloc. Bahagi pa rin ito ng isinagawang 9 na araw na pagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar na sinimulan noong pang February 1. Bukod sa pag-aabot ng tulong, kinamusta rin ng PCG ang kalagayan ng mga mangingisda mula sa araw-araw nilang pagpapalaot o pagpalaot sa Baho de Masinloc.
Iginiit ng Department of National Defense na walang pakialam ang China hinggil sa ginagawang pagpapaigting ng presensya ng militar sa Batanes. Inilabas ng DND ang pahayag kasunod ng naging statement ng China kung saan nagbanta ito sa Pilipinas dahil sa ginagawang pagpapaigting ng military presence sa parteng hilaga ng ating bansa. Muling binigyan diin ng DND na sakop ng Pilipinas ang Batanes at walaan nilang pakialam ang China anuman ang ating gawin sa ating teritoryo. Umakyat na sa 54 ang mga nasawi sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Habang 63 ang patuloy pa ring hinahanap ng mga otoridad. Samantala, iniulat ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na bago pa man mangyari ang pagguho ng lupa sa Barangay Masara nitong February 6, matagal nang may rekomendasyon na hindi na dapat tayuan pa ng mga istruktura ang Ground Zero. Narito ang report ni Lucille Lloren. Bawat araw, nadaragdagan ang mga bilang ng mga bangkay na nahuhukay sa malawakang landslide na nangyari sa Zone 1 Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. As of February 11, umakyat na sa 54 ang death toll. Sa kabila nito, may 63 pang nawawala na sa bawat oras na dumadaan ay mas lumiliit ang tsansang mahukay pa ng buhay. Dahil dito, walang humpay ang search, rescue and retrieval operation sa pag-asang may mga kagaya pa ng 3 taong gulang na batang babae na himalang nakaligtas matapos ang 3 araw na pagkakabaon sa guho. Katulong ng rescuers ang SAR K-9 ng Philippine Coast Guard na si APA sa pagtukoy sa mga posibleng kinaroroonan ng mga natabunan. Ang Aspin Golden Retriever din ang nakalocate sa 3 taong gulang na batang survivor. Nasa stable na itong kondisyon pero sumasailalim pa rin sa ilang eksaminasyon. Miyero daw na miyero na katabi ng bata and then the ate. So parang may vacuum kaya doon may hangin para sa kanya, may pocket space para sa kanya. Samantala, ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, bago pa man ang landslide sa Barangay Masara nitong February 6, matagal nang may rekomendasyon na hindi na dapat tayuan pa ng bahay at mga istruktura ang Ground Zero. Nilinaw din ng ahensya na walang kinalaman ang minahan na nag-ooperate sa barangay sa nangyaring landslide. Ang mga lupa kasi dyan is made up of volcanic clastics, no? So ito po yung mga bato dati na sa pagputok ng mga bulkan, and it is easily being weathered and eroded. Barangay Masara was already identified, even yung area po na nag-landslide was already identified as a critical area. So in 2008, we all know na nagkaroon na po ng ganitong klaseng pagkahulog ng lupa. That is why it was already recommended, no, na maging na siya, a no-build zone. Ayon naman sa provincial government, matagal nang inabisuhan ang mga residente na delikado ng tirhan ang pinangyarihan ng landslide. Pero may mga pinipili pa ring manirahan sa lugar. Sinabi ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na isa sa prioridad nila ngayon ang agad na mahanapan ng ibang lugar na malilipatan ang mga apektadong residente, lalo na ngayong hindi magamit ng mga estudyante ang mga paaralang ginagamit na evacuation center ng mga lumikas. Hihirapan lang po tayo talaga sa Maco kasi wala pang definite na recommendation ang MGB kung saan natin sila pwedeng ilipat. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang binuksan sa publiko ang National Highway sa Barangay Sawangan, Mawab, Davao de Oro para sa lahat ng mga motorista na daraan sa Kilometer 74 kahapon. Sa kabila nito, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kailangang ipatupad ang 10 to 15 km per hour speed limit, no overtaking, 100-meter distance apart para sa malalaking sasakyan at no dropping by for taking pictures. Kailangan din ng mga motorista na sumunod sa road signages o traffic directions. Paalala ng DPWH sa mga daraang motorista,
ugaliing mag-slow down dahil madulas pa rin ang kalsada dahil sa putik. Pinalilikas naman ng mga otoridad ang mga residente na nasa danger zone malapit sa kilometer 75 sa barangay Sawangan, Mawab dahil sa posibleng pagguho ng lupa malapit dito. Nagsagawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng Mawab para sa relocation site ng mga apektadong residente. Patuloy na nagsasagawa ng rescue at retrieval operation sa gumuhong lupa sa Davao de Oro noong Martes ng gabi. Samantala, bumisita at nag-abot ng tulong si Vice President Sara Duterte sa mga naapektuhan ng pagguho sa Davao de Oro. Narito ang report ni Jed Neresina. Binisita ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang Nueva Visayas Gymnasium sa bayan ng Mawab, Davao de Oro. Ito ang nagsisilbing evacuation center para sa humigit kumulang 24 na pamilyang naapektuhan ng nangyaring landslide sa munisipalidad ng Maco noong nakaraang Martes. Kinumusta ng Vice Presidente ang kalagayan ng mga pamilya roon dahil ang ilan ay naghihintay pang mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay ng pagbisita ni VP Sara ang patuloy na rescue at retrieval operations sa lugar. Inilunsad naman ang Office of the Vice President Kalusugan Food Truck para sa mga evacuees. Ito ay upang matulungan ang problema sa malnutrisyon at nagsisilbi rin itong mobile kitchen sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ikinagalak ding ibinalita ng ikalawang Pangulo ang pagkakaroon ng stress debriefing ng mga guro sa mga batang nasa evacuation center. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad tulad ng kantahan at paligsahan ang Nuevo Iloco Elementary School sa Mawab, Davao de Oro na makakapagpasaya sa mga bata matapos ang nangyaring trahedya. Handa naman ang opisina ng Vice Presidente na magbigay ng anumang tulong na kailangan ng mga apektadong residente. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutulong ang air assets ng Estados Unidos sa Armed Forces of the Philippines sa paghahatid ng tulong sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa ngayon ay nasa Villamor Air Base na sa Pasay ang dalawang US Marine Corps KC-130J Hercules aircraft na maghahatid ng disaster relief operations. Ang nasabing joint efforts ay bahagi pa rin ng commitment ng US at Pilipinas sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster relief operations na kasama sa mga binigyan diin sa katatapos lamang na US-Philippine Maritime Cooperative Activity. Umakyat na sa mahigit 212 million pesos ang pinsala sa agrikultura ng pinagsamang epekto ng Northeast Monsoon o hanging amihan at trough ng low pressure area sa Mindanao Region. Partikular sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at BARMM. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, halos 15,000 ektarya ng mga pananim ang nasira, habang nasa 198,400 pesos ang napinsala sa mga alagang hayop at mga pangisdaan. Samantala, umabot na sa 9,940 na mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Good news po para sa lahat ng mga motorista. Makalipas ang 5 magkakasunod na linggo ng oil price hike, magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, February 13. Sa abiso ng mga oil company, mayroong 10 centimos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, 60 centimos na bawas sa presyo sa kada litro ng gasolina at 40 centimos na bawas sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang dahilan ng rollback ay bunsod ng tumaas na produksyon ng langis ng Estados Unidos. Iniulat ng Department of Trade and Industry na nagkaroon na ng katuparan ng mga nakuhang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang foreign trips. Ayon sa DTI, aabot na ito sa $14 billion investment. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, sa ano-anong sektor nagkaroon ng bunga ang pamumuhunan na ito?
Yes, Ella, mga sektor na ito ay kinabibilangan ng manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastructure, transport at logistics, agriculture at retail. Sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI, mula sa 72.2 billion pesos US dollars na investment na nasa iba't ibang yugto na, 20% dito o nasa 14.2 billion US dollars ang nagkaroon na ng katuparan. Ito ang mga pamumuhunan na gumastos ng salapi at may staff resources na. Malaking bahagi ng pamumuhunan na nagbunga ay mula sa Japan na may 21 projects at Estados Unidos na may 13 proyekto. Ang natitirang 58 billion US dollars na pledge investments ay dumadaan pa sa pre-implementation at nagpaplano pa sa kanilang mga bansa. Upang mas mapabilis ang implementasyon ng mga strategic investments, nagpatupad ang Marcos administration ng Green Lane upang mapabilis ang pagpoproseso ng pagdinegosyo. Sa ulat ng Board of Investments, nakapagbigay na sila ng Green Lane certification sa 41 projects. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nangangamba si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa posibilidad na mapasukan ng political provisions ang isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Samantala, nanawagan naman sa Senado ang ilang party list solons na pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng nais nitong maamyendahang economic provisions sa saligang batas. Narito ang report ni Rosa Licos. Muling nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng isinusulong na charter change o CHA-CHA. Anya, posibleng mapasukan ng political provisions ang pag-amyenda sa konstitusyon at maaaring kasama rin dito ang term extension. Una na nitong sinabi na pain lamang ang isinusulong na economic CHA-CHA. Isang bahagi yan ng charter change. So nangangamba rin kami na kapag binuksan yung charter change ay magagalaw din yung mga political provisions, magagalaw din yung term extension. Ito ay lalo na't may mga mambabatas din anyang nagtutulak nito sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Kasi meron na nagsulong yan marami na tayong makasamahan sa House of Representatives at mukhang dito sa Senate meron na rin nagsusulong noong mga political provisions. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na ang planong pag-amyenda sa konstitusyon ay lilimitahan lamang sa economic provisions nito. Samantalang si House Speaker Martin Romualdez muling binigyang diin na hindi nito inaadvokasya ang political amendment sa 1987 Constitution. Nanawagan naman sa Senado ang ilang party list solons na pakinggan si PBBM kaugnay ng economic CHA-CHA. Si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon na miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments, hinikayat ang Senadong isaalang-alang ang pahayag ng Presidente para sa mabilis na pag-unlad-an niya ng ekonomiya ng bansa. At si ang Asosasyon sang Mangunguma nga Bisaya o Mangunguma Party List Representative Lex Anthony Colada, iginiit na sa kasalukuyang Congress kinakailangang maipasa ang pag-amyenda sa saligang batas at hindi sa susunod na Kongreso o administrasyon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang muling pagbubukas ng voter registration bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Maagang pumila sa COMELEC office ang ilang mga residente sa Quezon City para sa voter registration. Ayon sa mga nagparehistro, mabilis naman ang proseso at hindi masyadong mahaba ang pila. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni JP Nunez live. JP, gaano ba karaming residente ng Quezon City ang inaasahang magpaparehistro para makaboto sa 2025 elections? Ella, batay doon sa naging datos ng Quezon City sa 2022 elections nung nakaraan ay nasa 1.4 million na mga registered voters yung nakatala at inaasahan na pwedeng ganyan din karami yung magpaparehistro naman para sa 2025 elections. At yung ibang mga residente ng Quezon City ngayon ay nagsimula ng magpuntahan dito sa opisina ng Commission on Elections para magparehistro.
Nagpuntahan na sa Commission on Elections sa Quezon City ang mga residenteng nagnanais na makaboto para sa 2025 national and local elections ngayong nag-resume na ulit ang voter registration. Mula sila sa 6 na distrito ng lungsod. Mayroong nakatalagang floor sa kada distrito kung saan sila magpaparehistro upang maiwasan ang kalituhan at magulong pagpila. Ayon sa mga nakatapos na magparehistro, mabilis pa naman ang proseso at ilang minuto lamang ay nakakapagparehistro na sila. Pero mayroon ding ilan na hindi nakapagparehistro dahil walang valid na requirements. Meron ang dala ay barangay clearance lamang. Dahil walang requirements, ayon sa kanila, babalik na lamang sila sa voter registration kapag naiayos na nila yung kanilang ID. May nakapaskil namang mga tarpaulin sa labas at loob ng opisina ng COMELEC sa Quezon City para may reference yung mga magpaparehistro sa schedule ng voter registration at kung anong mga ID ang pwedeng dalhin. Ella, ayon dun sa mga nakausap natin na nakatapos na ng voter registration, mas pinili nila na first day pa lang ng resumption nitong voter registration ay makapagparehistro na sila kaysa naman na pumila pa sila ng matagal kapag konti na lang yung panahon para dun sa voter registration para maiwasan din nila yung pakikipagsiksikan at maaga pa lang ay nagparehistro na nga sila. At ayon sa kanila, mahalaga sa kanila na makaboto para nga makapagluklok ng mga politiko na mamumuno sa taong bayan at pwedeng magpatupad ng mga plataforma na mapapakinabangan ng tao. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Dinidinig ngayon sa Kamara ang paanukalang humihikayat sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nais ng ilang mambabatas na ideklarang iligal ang POGO sa bansa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nais ng mga mambabatas na ipagbawal ang mga POGO sa bansa? Aga ay ginigiit ng mga mambabatas na naghain ng panukalang ideklarang iligal at ipagbawal sa bansa ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na nakakabahala ang kaakibat ng mga krimenang operasyon nito. Ito ang binanggit ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusements kaugnay ng issue. Ang mambabatas ang naghain ng House Resolution 1197 na humihikayat sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ipagbawal ang POGO sa bansa. Bati kay Representative Rodriguez, nagdulot ng criminal activities at banta sa kapayapaan at seguridad ang operasyon ng multi-billion gambling industry. Partikular na ang mga ulat ng illegal na aktibidad gaya ng money laundering, illegal immigration at employment, kidnapping, human trafficking, prostitusyon at iba pa. Gayunman, ayon naman sa PAGCOR, mula sa 300 POGO licensees noong 2019, bumaba na ang bilang sa halos 75. Ibig sabihin, marami na rin ang naipasara dahil sa sari-saring paglabag. Marami na rin sa mga kasalukuyang licensee ang galing sa Europe at Estados Unidos, ayon sa PAGCOR, na source din ng trabaho para sa ibang mga kababayan. Samantala, ayon naman sa Philippine National Police o PNP, suportado nito ang panukalang i-ban ang POGO sa bansa kung hindi regulated ang operasyon nito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Binigyan ng parangal ng pamunuan ng Philippine National Police ang 20 opisyal ng PNP na nagsilbi bilang mga peacekeepers sa iba't ibang bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., hindi madali ang ma-deploy bilang peacekeepers dahil sa panganib na kinakaharap ng mga ito, kaya't marapat lamang na bigyang pagkilala ang kabayanihan ng mga pulis. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, saan mga bansa ba na i-deploy itong mga pinarangalang peacekeepers ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasabay nga ng flag raising ceremony kaninang umaga sa Campo Crame, binigyan ng parangal ng pamunuan ng PNP ang 20 pulis na binubuo ng 13 babae at 7 kalalakihan. Ito'y matapos ang isang taong deployment sa Juba, South Sudan mula noong November 17, 2022 hanggang December 22, 2023.
bilang bahagi ng United Nations mission. Medalya ng kasanayan ang ibinigay sa 20 mga opisyal na may ranggong Police Master Sergeant hanggang Police Lieutenant Colonel. Bahagi na naging trabaho ng PNP contingent sa Sudan ay ang pagiging Planning Officer, Gender and Children Protection Officer, Crime Analysis Officer, Logistics and Transport Officer, Administrative Officer, Technical Assistance to the Local. Nagbigay din ng workshop sa crime management at human rights and humanitarian law. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Ocorda Jr., hindi madali ang ma-deploy sa ibang bansa bilang peacekeepers dahil sa panganib na kinakaharap ng mga ito. Bukod pa sa pangungulila sa pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Maging siya aniya ay naranasan ito nang ma-assign siya sa Haiti taong 2005 hanggang 2007 at 2008 hanggang 2009. Bukod kay General Ocorda Ella, may iba pang opisyal na naging peacekeepers gaya ni DPCR Director Police Major General Edgar Allan Ucubo, Directorate for Operations Police Major General Leo Francisco, Directorate for Controllership Police Major General Romel Marbil, at maraming iba pa na opisyal ng PNP na ipinadala dati sa Liberia, Kosovo at East Timor. Pinuri din Ella ni DFA Secretary Enrique Manalo ang naging ambag ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ibang bansa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang lokal na pamahalaan ng Quezon City hinggil sa reklamo ng mga palero o garbage collector sa Payatas na umano'y tinanggal sa trabaho at hindi maayos na pinapasahod ng kanilang agency. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung update sa isinasagawang investigasyon ng QCLGU hinggil sa reklamo na ito ng mga garbage collector? Aga, sa isang text message, kinumpirma ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nagsasagawa na nga sila ng investigasyon sa reklamo ng mga palero sa di maayos na pagpapasahod at pagtanggal sa kanila ng kanilang kumpanya na Ice Swims Incorporated. Hindi na idinitalye ni Mayor Joy de Belmonte ang kanilang isinasagawang investigasyon sa kaso. Pero ayon sa mga leader ng mga palero, nitong Sabado ay pinatawag sila ng kapitan ng kanilang barangay para sa alok na tulong ng LGU. Anila sa kanilang pakikipagdialogo, nag-alok ng tulong ang pamahalaang panglungsod ng Quezon City sa pamamagitan ng kanilang kapitan ng ayuda at abogado para sa kanilang kaso laban sa Ice Swims. Pero hindi pa tinatanggap ng mga palero ang alok ng LGU dahil sa bahid ng pag-aagam-agam. Ngayong araw, nakatakdang magtungo sa Department of Labor and Employment ang mga garbage collector para sa kanilang reklamo. Nito lamang Enero, tinanggal umano ang mga palero sa kanilang trabaho simula nang magreklamo sila sa di makatwirang patakaran ng kanilang kumpanyang International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated. Reklamo nila ang mababang sahod, sobra sa oras ng trabaho, walang kahit anong benepisyo dahil volunteer lamang umano ang trato sa kanila ng kumpanya. At yan muna ang latest mula dito sa Payatas, Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na napatay na sa operasyon ng militar ang isa sa mga utak sa pagpapasabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City noong nakaraang Disyembre. Kinilala ang suspect na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer na nasawi sa operasyon ng 103rd Infantry Brigade nitong Enero kasama ng iba pa mga miyembro ng Dawla Islamiyya Maute Group. Umaga noong December 3, 2023 nang pinasabugan ng mortar ang gymnasium ng MSU Marawi habang isinasagawa ang isang misa. 4 ang nasawi sa pag-atake habang hindi bababa sa 50 ang mga sugatan. Nagsagawa ng emergency landing ang isang Cessna plane sa isang barangay sa Malolos, Bulacan nitong Sabado. Sinasabing nagkaroon ng fuel shortage ang eroplano kaya nagdesisyon ang piloto na mag-emergency landing upang makaiwas sa crash landing. Narito ang report ni Nestor Torres.
Nakaligtas ang dalawang piloto ng Cessna Plane 152 matapos na mag-emergency landing ito sa isang barangay sa Malolos, Bulacan noong Sabado. Alas 2 ng hapon noong February 10 nang mag-emergency landing ang nasabing eroplano sa isang palayan sa Barangay Barihan, Malolos, Bulacan. Batay sa resulta ng investigasyon na inilabas ni Police Colonel Rele Arnedo, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office. Sinabi nito na nagsasagawa ng routine flight ang nasabing Cessna plane mula sa Subic patungong Plaridel Airport sa Bulacan nang nagkaroon umano ito ng fuel shortage. Kaya nagawa ng piloto na mag-emergency landing. Iniulat naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang nangyaring insidente ay dahil sa engine failure ng eroplano. Samantala, ang dalawang piloto ay kinilalang si Captain Ismael Argonza at ang estudyante nito na si Inigo Martin na iniulat na nasa maayos na kalagayan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayorya ng mga public utility vehicles sa Cordillera ay nakapag-comply na sa franchise consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Muli naman nagpaalala ang LTFRB sa mga natitirang operators na sumali na sa mga nabuong transport cooperatives. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, nasa ilang porsyento na ba ng PUVs dyan sa Cordillera ang nakapag-consolidate na? Yes, Ella, magandang tanghali. Mahigit 93% na ang consolidation rate ng mga public utility jeepney habang 27% naman sa mga utility vehicle express sa Cordillera. Mula sa 5,034 authorized PUJ units, mahigit 4,700 sa mga ito ang naidagdag na sa mga kooperatiba o korporasyon. Bibiyahe ito sa 792 na ruta mula sa kabuang 861 na ruta sa buong Cordillera Administrative Region. Para naman sa 427 UVE na bumabiyahe sa 35 ruta sa loob lamang ng Cordillera, 415 ang na-consolidate para sa 34 routes. Inaasahan na ng LTFRB na sasamantalahin ng mga individual operator ang naibigay sa kanilang palugit na hanggang April 30 ngayong taon para sumali sa mga nabuong transport service entities. Pagkatapos ng deadline, mapapawalang bisa ang Certificate of Public Convenience ng mga hindi pa rin tumatalima. Kahit mataas ang consolidation rate sa rehiyon, naghanda pa rin ng contingency plan ang LTFRB CAR para hindi apektado ang pagbibigay serbisyo sa mga posibleng apektado ng ruta ng mga hindi nakapag-consolidate. Samantala, wala pa rin naitakdang deadline sa mga components sa fleet modernization ng mga consolidated TSEAs. Kaya hindi mandatory ang pagpapalit ng modernized units sa mga kooperatiba o korporasyon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nasa 68,000 mga bata at kanilang mga pamilya nakaligtas sa lindol sa Nepal ang nangangailangan ng humanitarian aid upang maibalik ang normal nilang pamumuhay ayon sa UNICEF. 100 araw ito matapos manalasa ang 6.4 magnitude na lindol sa West Nepal. Mahigit 150 tao ang nasawi sa sakuna at mahigit sa kalahati sa bilang na ito ay mga bata. Batay sa UNICEF, nangangailangan ang mga biktima ng lindol ng karagdagang ayuda upang makarecover sa trahedya. Umaapila ang ahensya ng nasa $14.7 million o 821.6 million pesos na halaga ng pondo upang masuportahan, lalo na ang mga bata. Balik ospital si US Defense Secretary Lloyd Austin dahil sa kinakailangang tugunan na bladder issue ayon sa Pentagon.
Agad na ipinaalam ang sitwasyon sa White House at ipagpapatuloy pa rin ni Austin ang pagganap ng kanyang mga obligasyon. Nangyari ito wala pang isang buwan matapos ang kanyang pananatili sa ospital noong Disyembre na naging kontrobersyal dahil sa hindi na-inform si US President Joe Biden at iba pang White House senior officials. Noong late 2023 nang operahan si Austin dahil sa prostate cancer. Tinuligsa ng pinuno ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na si Jens Stoltenberg ang pahayag ni dating US President Donald Trump. Ayon sa Republican nomination front-runner para sa US presidential election, hindi nito poprotektahan ng mga bansa sa pag-atake ng Russia kung hindi magagawa ang financial obligations sa Western Military Alliance. Batay sa NATO chief, anumang suhestyon na hindi ipagtatanggol ng mga kaalyado ang isa't isa ay paggiba sa seguridad. Dagdag pa nito, isinasa panganib nito ang buhay ng mga nasa Estados Unidos at European Union. Inaasahan din itong sinuman ang manalo sa presidential election, mananatiling matibay at committed NATO ally ang Estados Unidos. Muling nabuhay ang tsansa ng defending champion AFP Cavaliers na makuha ang automatic ticket sa semifinals ng UNTV Cup Season 10. Ito ay matapos nilang talunin ang GSIS Furies kahapon. Samantala, pasok na rin sa quarterfinals ang Senate Defenders matapos buwagin ang NHA Home Masters kahapon. Narito ang report ni Bernard Dadies. Buhay na buhay pa rin ang kampanya sa Liga ng Public Servants ng Senate Defenders. Ito ay matapos ang impresibo nilang panalo kontra sa powerhouse team ni Coach Bennett Palad na NHA Home Masters sa score na 91-81. Sumandig ang Defenders sa veterano na si Jeffrey Sanders na kumolekta ng 24 points, 6 rebounds at 2 assist at steals. Dahil sa panalo, nakaligtas na mapatalsik sa liga ang Senate at aabante na sa quarterfinals. Kahit naman natalo ang NHA ay pasok pa rin sila sa next round. Yun nga, kagaya ng sinabi ko na dati na inconsistent kami sa games namin, especially sa down fourth ng 3 minutes. So sabi ko sa mga players, na maglaro lang tayo, be positive. Tanggalin natin lahat ng negative thoughts natin. Ibalik natin yung dating senado kung paano tayo maglaro. So, yung preparation namin, well, ganun pa rin ginagawa namin. Sabi ko, we have to do extra effort, both defense and offense. Especially sa defense yun. So, ang pinagandaan namin NHA, yung mga key players nila, yun talaga, double effort talaga. At sa second game, mas nanaig ang pagiging veterano sa liga ng defending champion AFP Cavaliers laban sa GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena sa Maynila. First quarter, yamado ang GSIS ng 6 points sa pangunguna ni Renny Boy Bansali na may 7 points para itala ang 12-18. Second frame, nakabuelta agad ang AFP nang magpalit ng second unit ang GSIS. Si Darwin Cordero ang tumimon sa Cavaliers with 8 points, kabilang ang dalawa beyond the arc. 36-34. Naagaw na ng AFP ang abante matapos habulin ng 10 points na lamang ng GSIS.
Third kanto, effective ang hustle plays ng AFP as they snatch 4 steals at napwerso nilang mag-commit ng 6 turnovers ang GSIS. Kaya naman kontrolado pa rin nila ang ball game 60-49. Umakyat na sa double digit ang lamang ng Cavaliers. Last quarter, na-control naman ng Cavaliers ang rebound plus na-dominate din nila ang assist para di napayagan pang makabalik sa rhythm ang GSIS hanggang sa maubos na ang oras, 88-69. Panalo ang Cavaliers. Best player of the game si Boyet Bautista na kumamada ng 20 points, 4 mula sa 3-point area, 5 boards, 6 dimes at 3 steals. Dahil sa panalo, balik sa second spot sa standings ang AFP at nag-aabang na lang sa resulta ng laban ng DA Foodmasters at Ombudsman Grabbusters sa pagtatapos ng second round elimination sa February 14 para sa final top 1 and 2 na automatic na abante sa semifinals. Habang ang number 3 hanggang 8 ay magtutuo sa quarterfinals. Galing kami sa talo na nakaraan kasi medyo may mga lapses kami sa depensa. Importante sa amin to kasi hinahabol namin yung second spot. At least kahit second spot para dun sa semis kung magkakaroon kami ng tsansa. Kaya more on na ginawa namin sa ensayo nila Coach Eugene, nila Coach Jeff, pinukusan namin yung mga kulang namin especially dun sa transition defense sa half court. Yun lang ang ginawa namin bago review lang kami ng mga plays. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa quarterfinals ang GSIS Furies. Samantalang eliminated na ang PNP Responders at Malacanang team OP-PMS Trailblazers. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 36 na nagsasabi, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.